Hello, good morning mga kadogo. Good morning daw sabi ni Jerry. Ito yung pulot kong kitten. Ang laki na oh. Sandali, bablog muna ako Jerry ha. Dito muna kay Tommy. Ay kay yan. Dito muna kay Daddy. Alright. Okay mga kadogo. Meron tayong sasagutin na tanungan from Ma'am Amy, isa nating kaibigan at vlogger po. No? From Gagalangin, Tondo, Manila. Meron siyang problema at naging problema sa kanyang toy dog, which is a Japanese speech. Magpares po yun, kaya lang yung babae, lately po, nakita niya na walang kung gano'ng kumain at sa tingin niya po ay parang dumilag na. Siyempre, siya po yun, observation niyo po yun, kabisado niyo po ang kanyang aso. So, sa madalit salita po, nag-self-medication si ma'am, at normal lang po yun, lahat naman po tayo ginagawa yun. Nung nag-self-medicate siya, sa tingin ko, doon po nagsimula ang problema. Kaya lagi ko pinapayuhan ng mga kaibigan ng dog lover na hindi lang isang dapat ninyong tanungin, dapat, imari, mag-research tayo through internet, click lang naman yan, lalabas na ang resulta naman sa research. At pagtanong tayo sa mga trusted natin kaibigan, not once, not twice, kung pwede mas marami, tsaka natin compare kung tama yung mga sinasabi nila. Nagka-problema kasi yung kanyang female toy dog, which is a Japanese speech. Nung na-obserbahan niya yung nilalagdat kasi mainit, alam naman niya ito kung nilalagdat sa tagal niya rin yung kaso. Kaya lang first time yung gumamit ng gamot na paracetamol. Sakit po sa ulihan. Doon po nagsimula ang problema natin. Napanood niyo sa vlog ko about sa paracetamol, which is bawal na bawal doon sa aso at pusa. So, na-curious siya, kaya pinilit niya ako kontakin. Ito po yung sagot ko. Ma'am, kahit sa vet, bawal na bawal po at hindi po sila nagre-reseta ng paracetamol, especially po sa pusa. Mas mahina, vulnerable ang pusa sa toxic metabolites na effect ng mga paracetamol na gamot. Not like sa aso, bawal na bawal din. Ano? Kaya siyempre ang pusa ay mas mahina sila doon sa toxic metabolites. Ganito po yung ang paracetamol po ay talagang pantao. Maraming gamot na pwede rin pantao, pwede rin sa aso, example, vitamin C, ano ba yung mga ginagamit natin, antibiotic, napapodin po yun, ano? Siyempre, may dosage siya, proper, napulog. Ang paracetamol po na iba pong ginamit po, bawal po gamitin talaga lalo na po sa pusa, hindi din sa aso. Nung po alam niya nilalagay po kanyang aso, humingi siya pa yung sa kakilala niya, paracetamol po pinunom. Hindi naman po natin masisisi mo. Kasi nga, first time na rin itry ang paracetamol. Kaya lang, nung napanood niya yung vlog ko at nakita niyo sa doon sa aso niya, napailing daw siya. Baka daw doon at talagang doon po nang gano'n. Ang paracetamol po ay nagde-develop mo ng toxic metabolites sa katawan ng aso at pusa. Araw lang po yan. Ang mga epekto po niyan, ito, nag-research na rin po ako para hindi po ako maligaw na explanation sa inyo, Ma'am Ami. Mawawalan siya ng gana, pananamlay, pagsusuka, sumasakit na yung tiyan, pangingitim ng dila at gilagid. Ang talagang umepekto ng po yung toxic sa katawan nila. Tapos, may hirapan ng huminga, pamamanas, at ayun na, paninilaw lang. Doon na po yun, kamatayan na susunod. Kaya ma'am, ito po kaso niya, una wala na gana dahil yung ulit na pinilig na paracetamol ngayon lang po, medyo po naninilaw po yung aso niya. At nagsimula po yun, wala po na gana, hindi raw po kumakain tayo ng okay ma'am. So ma'am, sa ganitong instances po, dapat po siguro, dapat po siguro, delikado na po nasa stage na po siya ng disgrasya. So, dapat maipabit na natin. Ngayon, ang sabi niya po sa akin, which is relate din po ako dahil hindi naman po lahat po may pabit tayo, no? Pero po yung ganyan sistema dapat po pabit. Ito po payo ko lang. Yan po ay nanggaling sa paracetamol lang. At huwag na huwag po tayo magpapainom ng paracetamol. Lagi ko po yan sinasabi. Kung sa tao po, effective ang paracetamol, ginagamit po yan para sa sakit ng ulo at sa mga bagay na lagnat. Effective yan pero sa aso, ikamamatay po nila.
So ma'am, dahil sa naliligaw na aso mo, payo ko na po talaga, isipabit na. Kasi nasa stage na po siya na late. Baka po mabalitaan ko, may nangyari na po maganda sa aso natin. So ito pong video to para lang po ulit sa kaalaman ng ibang tao at hindi po ang gusto niya mag-Amy. Para na lang din ma-share niya yung kanyang experience dahil sa delikado at critical na po ang kalagayan ng kanyang aso. Huwag po tayong papainom ng paracetamol sa aso at lalo na po sa pusabog na po. Huwag po. Huwag po. Lalo lang natin marami pang pwedeng gamitin sa aso, huwag na po paracetamol. Hindi po talaga para sa aso ang paracetamol at para sa pusa hindi po. Yun, Ma'am Amy, wala po akong may tutulong kundi magpasalamat sa inyo dahil na-brought up niyo yung topic niya at para sa kaalaman ng iba na huwag magpainom ng paracetamol sa aso at pusa. Bawal to. Salamat po doon at marami po matututunan ng mga kaibigan natin mailing sa aso at pusa sa vlog nito. Through you, ma-open po itong topic nito. Huwag po ang paracetamol. Inuulit ko, huwag po ang paracetamol. Okay? Kung mag-self-medication naman tayo, marami naman po lumot para po dahil sa sakit ng lagnat, marami na natin aso. Huwag naman po ulit ang paracetamol. Ma'am Amy, yun po, ang pinapayo ko po ay ipa-vet na natin, mabigyan ng magandang gamot para sa kanya dahil nasa stage siya ng late stage para delikado na eh. So, yun lang po, mapapayo ko wala na po kung masasabi dahil professional na po ang dapat na bumulot dyan dahil nasa late stage na po siya. Ang akin lang po, yung po mga sinabi ko sa vlog na to, ay para po sa awareness po ng ating ibang kaibigan, lalo na sa mga newbie, na huwag magpapainom ng paracetamol sa aso pusa. Yun lang po. Huwag na huwag po. Please lang po. So, ma'am, yun na po, no? Ang sinisira po kasi ng toxic metabolites ay unang-una liver, red blood cells, dugo po, ang dugo, at yung kidney. Ganun po kapitan po ang paracetamol sa alaga natin. Kaya huwag po ulit. Huwag na huwag po ulit. So, Ma'am Amy, ito po ang masasabi ko ulit. Maraming salamat sa iyo. At siya naman po mismo may sabi na i-vlog to para po sa kaalaman na ng lahat. Thank you po, ma'am, for sharing yung experiences niyo. At ito rin po, nagamit ko po sa vlog para awareness po sa iba natin dog and cat lover at sa mga newbie. Kaya ma'am, sana po, sana magawa ko na parang para maipabit. Para po mailigtas natin si Doggy dahil wala po akong magagawa. Hindi po ang mga kakilala natin, wala po akong ditang ganda po ang makakasunod. Sana po maihabol. Well, good luck po kay Doggy. Pagpe-pray ko na makaligtas pa siya at makaligtas siya. Hanggang dito na lang po muna. Mabini, good luck po. Hindi ko po kayo sinisisi kung nag-self-medication kayo na nagkataon na mali ang taong napatanungan natin. Inuulit ko po, kung tayo po yung mag-self-medication, isure po natin na tama po ang gamot na gagamitin natin. Magtanong po na paulit-ulit sa ating magkakilala sa mga experienced breeder, experienced dog lover, or cat lover. Huwag po tayo basta-basta magtanong, hindi po tayo mag-experienced. Madi-disgrasya po ang alaga natin. Kaya maraming salamat po. Patuloy na open natin yung topic nito. Kaya next time po, huwag po tayo magpapainom ng paracetamol. Dito na lang po muna, Mr. Dog, Mr. TV. Good luck po sa alaga natin. At sana po mapadoktor natin sa professional, which is the best. Till next time po, and God bless po sa atin lahat. Pag-pray po natin sa aaso ni Ma'am Amy. Again, thanks for watching. God bless po sa atin lahat, mga dog natin. Solid po tayo. Thank you for watching.